Hey, what up? It's your boy. Ngayong araw nga, no, matagal ko nang gustong gawin tong video na to, no. Kaso, medyo natagalan bago siya nabuo. So, last video ko tungkol sa tato, yung healing process nitong sa forearm ko, no, yung bandang loob ng forearm ko, no. I think last year pa ata siya. Yeah, last year pa. Last year pa, no. I mean, of course, di naman mura magpatato. Pero, kung nakapansin nyo naman, medyo may ilang tattoo tayo. So, medyo nahihilig tayo magpatato, no? Recently, actually, buwan na yung nakalipas eh. Wala lang akong time para gawin tong video na to. Pero ngayon, nandito na tayo, no? Bali, nabuo ko na kasi yung tattoo ko. Wrap around full sleeve na siya. Ito siya. Kung makikita nyo, ayan, no? Buo na siya. Hindi kita sa... Basta yun, buo na siya. So, yeah. So dito sa video natin, isi-rate natin kung gaano ba kasakit from scale of 1 to 5, 5 being the most painful, no? Kung saan bang parte ng braso pinakamasakit magpatato. O may balak ka magpatato, pinayagan ka man o hindi ka man pinayagan, men, sana makatulong sa ito, no? So, again, disclaimer lang, every individual, meron tayong iba't ibang klase ng or level ng pain tolerant, no. Pwedeng itong part na to is masakit sa akin or sobrang sakit sa akin, pero sa'yo parang kayang-kaya lang. Or pwedeng may part sa akin na hindi ako masyadong sasaktan, pero sobrang sakit para sa'yo. Pero yeah, again, this is just a guide, no, para meron kang idea. Alright, well, unahin muna natin sa pinakaunang part ng braso ko na tinatuan, no. So, itong part na to, itong skull na may oni. By the way, yung tema pala ng tattoo ko is medyo parang Japanese folklore shit, no. So, kaya meron tayong makikitang oni dito. Dito muna, no. So, dito sa part na to, mapapansin nyo, maraming tao ang may tattoo dito sa part na to eh. Kasi ito, yung isa sa mga part ng braso mo na hindi masyadong masakit. Ngayon nga, in this day and age, medyo hindi na siya popular na spot patatuan kasi parang napaka-common na nga. Ayun na nga. So, parang iba-ibang part na or parang sa gitna, 'di ba? Kasi kadalasan dito 'yan sa labas ng braso or sa loob ng braso. Pero may iba sa gitna nila nilalagay, no, para hindi common. Pero yeah, dito sa part na 'to, simula dito hanggang dito, i-rate natin siya as I think 2. Yep, para sa akin kasi I feel like nung tinatatuan ako sa part na to, nag-cellphone pa ako eh. Parang hindi, mararamdaman mo siya. I mean, don't get me wrong, okay? Sa mga wala pang tattoo dyan sa balak magpatato, masakit talaga lahat, no? Pero meron lang siyang level na kayang-kaya mo. Na parang alam mo yun, parang hindi siya, masakit siya pero hindi ganoon kasakit. Kasi yung time na to, naalala ko nag-cellphone pa ako. May time pa nga na sa sobrang kasi matagal din eh. Medyo matagal din yung proseso ng pagpapatato. Sobrang babad ako sa cellphone ko, hindi ko na napapansin na tinatatuan ako. Yung, alam mo, hindi pong natatawa ka na sa pinapanood mo. So medyo gagalaw yung balikat mo. Medyo nasisita na ako ng artist na, what the fuck, man? Nagtatato ako dito. Ano gusto mong gawin? Ano ba? Naglilikot ka na lang ba? So yun. So, again, example lang yun para masabi ko sa inyo kung gaano siya ka-tolerable, no? Sa mga balakang patato dyan, na gusto lang hindi masyado masakit, no? Kayang-kaya, men. Dito, kayang-kaya dito sigurado. Second part ng braso is yung sa labas na forearm. Dito naman, dito na part. Nasama yung siko dito, May sariling sariling bilang. So, makikita niyo dito na part na tattoo ko is actually geisha siya, no? Pero nilagay ko yung mukha ng asawa ko. So, para medyo, personalized. Pero yeah, simulahin dito sa wrist, taas ng wrist mo, or sa labas ng wrist mo, hanggang dito. Yan. Dito na part na to, halos the same lang dito sa taas. Kasi parang, I don't know kung paano to ina-explain ng or anong tawag sa ganito. Pero hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. No? Pero kung mapapansin nyo, di ba, pag sa braso nyo, di ba yung ditong part is medyo puti, tapos yung dito, medyo brown, no? Parang ito yung madalas na tamaan ng araw. Like here, ito. Kita yun, mas maputi siya. Kaysa dito. Ewan ko kung may kinalaman ba yun, pero basta gusto kong sabihin is yung sakit na naramdaman ko dito na part is same lang dito, no? So, ibig sabihin, i-rate ko siya as 2 lang din, no? Sa pain level.
halos the same lang siya talaga. So again, kung bakit nyo pala ito nang hindi masyadong masakit, and medyo malaki yung coverage, no? Tapos kitang-kita kasi dito kasi medyo tago na pa nag-t-shirt ka. Pero gusto nyo yung kitang-kita yung tattoo nyo, di ba? Loud and proud kayo ipalita yung tattoo nyo. Pero gusto nyo hindi masyadong masakit sa pinakauna yung tattoo, pwede dito, guys. Next naman is ang sa backhand, no? Dito na part. So marami nagsasabi na masakit daw magpa-tattoo dito. Again, sinabi ko na nga, lahat naman ng tattoo is masakit, pero I feel like tolerable pa rin naman. Yung dito, hindi naman ako nangaray ng todo nung tinatatuan ako dito. Meron lang part na na mahapde. Alam mo yun, yung may part na pag tinatamaan siya, bigla, uy, what the fuck? So bali hindi siya, para sa akin, hindi siya buong backhand ko yung masakit eh. Ang pinakamasakit na part dyan is yung sa gitna. Marami nagkasabi na masakit daw yung bandang dito, sa knuckles, sa buto. Hindi, guys. Hindi. I mean, hindi ko alam ha. Again, iba tayo ng pain tolerance. Pero para sa akin kasi hindi masyadong masakit yung sa buto. Pinakamasakit yung dito. Yung, isa pag may part dito na dito siya sisimula, yung artist. Tapos biglang pupunta dito, biglang sasakit. Diba? Pero yeah, again, dahil medyo merong maramdaman mo yung sakit dito, kung i-rate natin siya ng from 1 to 5, para sa akin, siguro 3. No? So dito medyo medyo makapatingin ka na sa kasi pag dito sa part na to, yung ni-rate ko ng 2. Pag may ginagawa ka or nag-cellphone ka, parang nakakalimutan mo na tinatatuan ka eh. So ganoon siya ka-tolerable. Pero dito parang maramdaman pa rin talaga siya. Yung kahit na may ginagawa ka, yung attention mo papatingin pa rin sa tinatato kasi nararamdaman mo na talaga siya. Alright, dito tayo sa part or sa mga parte na medyo mangangaray ka na, no? So ito na nga yung nabanggit ko kanina, di ba? Para sa akin may parang dalawang parte yung braso mo. Itong parang outer arm. Yung medyo nasisinagan ng araw. And yung inner part, di ba? Yung sa loob, yung medyo hindi nasisinagan ng araw or medyo puti. Again, hindi ko alam kung may kinalaman siya, pero feeling ko kasi medyo mas manipis yung balat niya or mas manipis yung balat mo sa parte na to. So yun na lang. In general, masakit siya, no? Pero ayun na nga, meron pa rin siyang ibang level ng sakit eh, no? So, kung titingnan natin dito sa forearm sa loob, dito kasi, itong part na itong bandang taas, papunta, parang kalahati, no? Is medyo tolerable, parang kasing sakit na yan to, no? Kumbaga, kung ito lang yung babasihan nating part na to, siguro sabihin ko mga 3 lang. Diba? Alam mo yung tipong, again, parang tolerable siya, hindi siya tulad ng pain level 2 na parang masakit siya pero pag may ginawa ka makakalimutan mo na. Alam mo, mararamdaman mo pa rin or papansin mo pa rin or yung attention mo hindi malilihis pa rin kasi may sakit pa rin. Pero kayang-kaya naman. Pero ang masama doon yung pagdating sa bandang to, no? By the way, yung tattoo ko dito is samurai or samurai, skull samurai na may dragon. Baliktad nyo na lang yung monitor nyo kung hindi nyo makita. Ang hirap kasi. Pero yeah, banda dito pataas, no? Dito na tataas yung pain level natin sa 4, no? Dito na yung nangangaray na talaga ako. Hindi pong nakapatingin ka na sa oras, hindi pong nasa isip mo na parang shit, anong oras mo mag-break? Puta eda. Kasi syempre diba, sa nagpapatato kami mga break time yan eh. So yun na, yung parang nagmamadali ka na, gusto mo nang matapos kasi masakit na, no? So, sa mga bago pa lang kapatatuan, gusto nyo medyo extreme, no? Gusto nyo maramdaman talaga yung sakit ng pinagpatatuan nyo, no? Gusto nyo sa part na to, so yun, just a heads up na medyo may aray, na medyo mapapaaray ka, no? Sa part na to. And next part naman natin is yung siko. Ito part na to. Iba ko talaga sa ibang parte kasi alam niyo naman, no, medyo sikat yung siko pagdating sa tattoo, no? So, kasi marami nagkasabi na sobrang sakit daw pinagpatato ka sa siko, diba? Kasi mabuto daw, no? Damang-damang mo sa buto. Pero no, medyo siguro weird din ako na tao, no? Pero hindi siya masyadong masakit, no? Siguro masabi ko na pag ako mag-rate dito sa siko is 3, no? Meron lang siyang weird na pakiramdam. So, kailangan mo lang maghanda kasi nga, totoo, medyo malapit siya sa buto, no? And alam niyo naman, yung machine na ginagamit nila pag tato is parang yung needle nun gumagano, parang gumagano, no?
ganun. So, dahil nga ganun yung motion ng needle, basta ganun nga yung motion ng needle, no? Medyo naramdaman mo siya nagbabibrate sa siko mo, no? Or sa buto mo. Pero, I swear, hindi siya ganun kasakit. Eh, lang yung medyo na iba. Parang nagbabibrate sa siko mo, yung nararamdaman mo sa buong braso mo pataas. Yung vibration na nangyayari. But, for me, man, 3. Yung pain level ito, masabi ko na around 3 lang. At yung pinaka-last part naman ng braso mo is yung ito, inner bicep, man. No? By the way, yung tattoo ko dito is Daruma, no? Ang hirap na pakita, basta yan, Daruma, no? Sa parting to, no? Masabi ko na walang ya talaga. Ito na yung parte na alam mo yung tipong nakakasisi na parang during nung tinatatuan ako na yun, ito pa sinasabi ko na shit, man, ano ginagawa ko sa sarili ko? So obviously, no, yung pain level nito is 5, no? Ito yung last na pinatutuo ko na again, nabanggit ko nung unang part ng video na medyo ilang buwan na ako last na nagpatato. And medyo wala akong plano magpatato nitong mga nakaraan kasi nakadala. Sobrang sakit talaga niya, boy. Simula umpisa hanggang huli, sobrang sakit niya talaga, men. Kasi dito sa ibang mga part ng braso ko, kahit nga dito sa forearm kahit sobrang sakit na niya, kahit again, binigyan ko siya ng pain level na 4, looking forward pa rin ako sa sunod na tattoo ko yun, no? Excited pa rin ako. Pero itong part na to, I mean, worth it siya, no? Kasi maganda yung kinalabasan, pero men, boy, ang sakit. Marami akong nakikita ng kapatato sa part na to, no? Pero karamihan doon, kasi may nakikita ako na wala pa sila ibang tattoo, pero yung pinako ng tattoo nila is dito na part na to. So napaisip ako, men, tangina, solid, no? Ang tapang ninyo. Pero kadalasan nakikita akong gano'n is puro lining lang. Alam mo yun, wala masyadong realism sa tattoo or sa design. Kadalasan mga lining lang. But yeah, siguro isa yun sa dahilan ko bakit hindi nila masyadong nararamdaman yung sobrang sakit na sinasabi ko ngayon, no? Pero men, na pag gumawa ka ng ganitong klaseng tattoo na sobrang itim talaga, yung sa part na to is sobrang sakit talaga. Kaya hindi ko na-imagine kung paano ginagawa nung blackout tattoo. Kasi hindi nakakaalam nun is yung parang yung itim na lang lahat, yung iniitiman nila yung buong braso nila. Hindi ko alam kung paano nagagawa yun ng parang hindi sila nagsisisi, no? Ayun yung pain level na pwede nyo maramdaman. May nagpatato kayo sa braso, no? Sa mga parte na yun. Sana, again, maging guide to para sa inyo or para mapagplano kayo kung paano kayo magpapatato, kung anong unahin nyo. Kung plano nyo magpa-full sleep, katulad din sa akin, no? At least alam nyo kung anong unahin nyo. Kung gusto nyo bang unahin yung masakit muna bago yung hindi, o kung gusto nyo unahin yung hindi muna masakit bago to sa mas masakit, katulad ng ginawa ko. Again, yeah, pwede nyo gawing guide to, no? Para sa akin lang, no? Kaya ganito yung ginawa kong proseso. Kasi kung paano ko ni-read yung mga tattoo ko sa braso, hindi yung pagkakasunod-sunod kung ano yung mga pinatattoo ko. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima. Again, yung siko kasama na yun sa dalawang to. Iniba ko lang siya ng section kasi, alam mo yun, famous siya na sobrang sakit daw talaga. Pero hindi, mas masakit to. So, ganun yung ginawa ko, no? Kasi medyo nagkaroon na ako ng knowledge galing sa mga ibang taong kilala ko na may tattoo na masakit nga daw sa ganito, sa ganyan, sa ganito. So, gumamit ako umano ako ng sistema na simula sa hindi masyadong masakit papunta dun sa sobrang sakit. Kasi I feel like nangyari sa akin and nangyari na nga, pero at least buo na. Hindi pong medyo pahinga muna ako sa pagpapatato, no? medyo nagdamdam pa ako sa huling tattoo ko. Sana makatulong sa inyo itong video na to, no? And kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, di ba, like and subscribe. And kung gusto nyo gumawa pa ng ibang tema or topic pa tungkol sa tattoo, comment down below kung anong gusto nyo malaman na baka pwede ko i-share sa inyo, no? But yeah, that's it for me today. See you in my next vid. Stay awesome. Peace.